Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin, yung itong hearing patungkol sa mga budget po ng mga ahensya ng gobyerno natin. So dito nagkaroon po ng tension dahil may ilang kongresista na pinupuna nga, 'di ba, yung mabilisang pagka-approve ng mga budget ng mga departamento. Tulad na lang dito sa balitang to, yung budget ng DOH tsaka ng PhilHealth. So alam naman natin sa PhilHealth nagkaroon ng issue diyan yung pagta-transfer ng pondo nila sa kumbaga ibinabalik nila or kinukuha ng gobyerno yung excess na pondo ng PhilHealth na supposedly dapat ibibigay yun para sa serbisyo ng mga miyembro ng PhilHealth kasi pera ng taong bayan yung ang ah, umiikot dun eh, 'di ba? Kinakaltasan tayo. I mean, nagbabayad tayo ng PhilHealth pag tayo eh ano, 'di ba? Employed. So kinakaltasan tayo kada sweldo natin diyan. So supposedly yung pera na yon is pera yun ng miyembro ng PhilHealth. Pero ang ginawa kasi ng gobyerno, gusto nila yung excess na pondo ng PhilHealth is ibalik o ilagay muna sa national budget. So, yun yung tinututulan ngayon ng ibang mga kongresista. Pero still, nakalusot pa rin yung budget proposed ng PhilHealth at ng DOJ na hindi man lang pinagpawisan dahil mabilis lang itong nailusot. Hindi katulad dun sa nangyari sa budget ng OBP na hanggang ngayon hindi pa rin alam kung yun na ba yung maibibigay na budget sa OBP or madadagdagan pa. So ito yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin itong balitan to. At kilalanin natin sino itong kongresistang gumawa na eksena para mapansin siya dahil nga pinututulan niya na maipasa kaagad yung budget na hinihingi ng DOH tsaka nitong PhilHealth. Sinitaan ng ilang mambabatas ang mabilisan umanong pagpasa sa 2025 national budget sa Kamara. Sa gitna naman ng deliberasyon sa budget ng Health Department, nagkagawang pa ng mikropono ang ilang kongresista. Kung bakit alamin sa balitang hatid ni Maki Pulido. Patapos na ang deliberasyon sa budget ng Department of Health sa plenaryo ng Kamara nang mangyari ito. Mr. Speaker, we join the minority in their motion to terminate the period of debate. So move, Mr. Speaker. Kanya na ba ang nangyayari ngayon dito sa atin? Hindi na nagkaroon ng pagkakataong mag-usisa si Agri Party List Representative Wilbert Lee na gusto raw sana noong magtanong pa sa budget ng PhilHealth dahil tuluyan na itong hinarang ng House leaders. Interpellations on the proposed budget of the Department of Health is hereby terminated. Mr. Speaker. Session suspended. Paliwanag ni Senior Deputy Minority Leader Paul Daza, nagkaroon lang ng miscommunication. There was negotiations with the majority na dalawa lang ang mag-i-interpolate, one for the Makabayan Bloc and then me. What happened was, there was a miscommunication. Congressman Wilbert Lee thought that he could enter and make a quick manifestation. Tinapos na ang lahat ng deliberasyon ng plenaryo ukol sa 2025 national budget. At ang sabi ni House Speaker Martin Romualdez, nagampanan ng Kamara ang tungkulin nila. Nagawa natin ang trabaho para busisiin ang 2025 national budget. Natapos natin ito sa takdang oras. So, naniniwala kayo na nagawa nila ng maayos yung pagbusisi raw ng budget ng mga ahensya at natapos daw nila sa tamang oras. Ngayon, ito lang naman yung yung nagiging punto ng mga ibang kongresista, particular dito kay Marcoleta, saka dito kay Wilbert Lee. Pero mostly nandun kay Marcoleta yung punto na bakit ang bilis ipasa ng budget ng mga ahensya ng gobyerno na nagkakaroon ng issue pagdating sa pondo.
Pero pagdating sa Office of the Vice President, bakit inabot pa ng 3 reading at binawasan pa yung budget? Unang-una dyan, yung DPWH na nailusot kagad yung budget nila. Ang unang propose nilang budget is nasa 800 billion pesos. So, hindi na masyadong nagisa dun sa flood control project na gumagastos po ang ating bayan, ang ating gobyerno ng 1 billion kada araw. Pero lumulubog sa baha ang Metro Manila kapag biglang bumuhos ang malakas na ulan. So, doon pala makikita ninyo na bakit hindi binusisi ng todo ng mga kongresista natin yung ganong klaseng departamento na kitang-kita naman na talagang kahit grade 1 pa siguro tanungin mo rito, masasagot kung bakit doon sa laki ng budget na nilalabas nila para sa flood control project, bumabaha pa rin. Diba? So, malinaw na malinaw, kahit siguro sinong tanungin natin dito, ang isasagot dahil sa korupsyon. So, kahit na sinasabi ng maraming tao na may korupsyon, still, nakalusot pa rin yung budget ng DPWH nang hindi man lang pinagpawisan. At the same time, ito pa nakakatawa, from 800 billion, may isang kongresista na nag-propose na dagdagan pa raw yung budget ng DPWH. So, umabot na ng 900 billion yung naging budget ng DPWH. So, bakit? Bakit nadagdagan pa instead nabawasan yung budget ng DPWH dahil nga doon sa mga kapalpakan na pinaggagawa nila. So, isipin nyo na lang yun. Kung kay BP Sara, ang tinatanong nila, yung 125 million na confidential funds nagamit lamang sa loob ng 11 days. So, yun yung unang kini-question nila. So, paano raw, pagdating daw sa confidential funds, ang bilis daw gumasta ni BP Sara. Pero hindi nila tinanong yung DPWH na kayang gumastos ng 1 billion pesos sa isang araw. So, hindi man lang nila yun pinuna, hindi man lang nila binigyan ng, kumbaga hindi man lang nila hinimay kung bakit ganun. So, umabot ng third reading sa OBP, pero yung nga sa DPWH, isang strike lang kumbaga, isang hearing lang, pasok sa banga, may dagdag pang budget na 100 billion. So, 800, naging 900 billion. So, yun yung mga naging puna na pwedeng itulad dito, tulad na lang sa PhilHealth. Kudos dito sa isang kongresista na kini-question yung budget ng PhilHealth tsaka ng DOH. So, sa dami ng gusto niya itanong sa dalawang departamentong ito, bakit hindi siya pinayagang makapagtanong? At ang pinapayagan lang is yung Makabayan Block lang. Tulad nung sinabi nitong si Dasa, Representative Dasa, na nagkaroon doon ng miscommunication. So, damage control kagad yung ginawa. So, naglabas siya ng statement, sinasabi niya na miscommunication lang kasi kumbaga ang authorized lang na pwede magtanong is siya at yung Makabayan Block. So, sa Makabayan Block, ano naman obvious naman na yung pagtatanong nila is masabi lang na nagtatanong sila. Hindi naman talaga yung intention nila na usisain talaga yung budget. Kasi tulad sa DPWH, si Franz Castro nagtatanong doon. Kung talagang yung eagerness mo na malaman kung paano ginastos ng OBP yung confidential funds, bakit hindi mo ginamit doon sa budget ng DPWH? At ngayon, dito sa budget ng PhilHealth at DOH, bakit hindi ka ganong ka-agresibo kagaya nung hindi kayo ganong ka-agresibo dun sa OBP sa budget hearing na halos lahat ng kongresista, lahat gusto magtanong, nag-uunahan pa. Pag pinagtaas mo nga yung kamay, pati yung paa gustong itaas para lang makapagtanong kay BP Sara. Pero dito, ni wala man lang kongresista. Siguro may isa yan tulad ni Wilbert Lee na nagtatanong tungkol sa budget ng PhilHealth at ng DOH. So, bakit siya lang mag-isa? Asan yung ibang kongresista nagigil na makapagtanong kay BP Sara para usisain yung budget ng confidential funds? Kaya nga sinasabi nila na yung sinasabi ni BP Sara mukhang totoo.
na ito talagang pinapatakbo lang ng dalawang tao. So, whether they like it or not, kung ano yung nakalagay na budget dyan, yun na yun. Kasi yun yung nasa plano, o yun yung ibinigay nung humahawak ng budget ng Pilipinas, which is si Speaker Romualdez tsaka si Saldico daw. So, kumbaga, sila nag-alat, so hindi na pwedeng baguhin yun. So, sa kaso ng OBP naman, sila na yung nagbigay ng magiging budget ng OBP. So, ipinarehas nila kung magkano yung huling budget ng ni Leni Robredo. So, yun yung ibinigay dito kay BP Sara. So, kung titingnan nyo, mukhang totoo yung sinasabi ni BP Sara. Kasi nga, yun binigay na budget sa kanya, 733 o 723 million pesos na lang. Kasi yun yung gusto nila tamba ni Saldico. Yung budget ng DPWH, gusto ni Speaker Romualdez, dagdagan pa. So, may isang sip-sip. Yun yung naging naging recommendation niya, dagdagan pa. Itong Makabayan Block mukhang nakikinabang dito kay Speaker Romualdez. Kaya yung mga tanungan nila medyo malabnaw. Masabi lang siguro, siguro kasunduan na lang siguro yun na hayaan mo lang kami magtanong para kunyari nagtatanong kami kasi masisira naman yung Makabayan Block kung kami ay mananahimik. So alam mo naman kung ano yung stand namin niya. Kumbaga alam mo naman kung paano kami trumabaho. It depends on, you know, di ba? Kung if the is right, so itutuloy nila kung ano yung stick to the plan nila. So, ito lang naman yung pinakapunto rito, di ba? Maging patas lang. Wala namang problema kung busisiin natin yung budget talaga ng lahat. Dapat naman talaga lahat busisiin. From president hanggang dun sa pinakamababa na bibigyan ng budget ng taong bayan. Kasi pera ng taong bayan yan. Hindi nyo naman pera yan eh. So, kung ganun yung talagang gusto nyo maging patakaran, be fair. Diba? Kung ganyan naman yung magiging sistema nyo na parang ina-isolate nyo lang yung OBP, sinisingle out nyo lang, halatang-halata na talagang mas nananaig yung pamumulitika kesa doon sa sinasabi nating yung pagiging makabayan natin. Hindi makabayan black yung pagiging makabayan, yung pagmamalasakit sa pera ng taong bayan. Kasi kung ang sisilipin nyo lang yung Vice President na ang pinalalabas pa nga nila rito na corrupt nga daw yung OBP kasi nga biruin daw nagastos yung 125 million sa loob ng 11 days. Tapos yung 75 million doon kung saan-saan daw ginamit ng OBP. Pero kung tapos sasabihin nila na hindi daw kasi kaya raw hindi pupunta si BP Sara sa hearing kasi hindi daw niya maipaliwanag kung paano niya ginastos yung 125 million. Kung di ba naman to sandamakmak na mga engot, nakapagpaliwanag na si BP Sara sa COA. So, ang punto lang dito ni BP Sara, bakit ko pa kailangang ulitin yung paliwanag ko? Nagpaliwanag na ako sa COA. Di ba? Parang, kung gusto niyo marinig yung paliwanag ko, tanungin niyo na lang yung COA kasi andun na yung mga sagot ko sa mga tinatanong ninyo. So, bakit kailangan niya pang umattend dun sa budget hearing? So, yun naman yung punto dun ni BP Sara. So, anyway, dito nga, pinagmalaki pa rin ni Speaker Romualdez na natapos daw nga nila na mabusisi, kumbaga nagampanan daw ng mga kongresista yung trabaho nilang pagbusisi sa budget ng mga departamento ng gobyerno natin at natapos daw sa loob lamang ng sa takdang oras. So, marami nang natuwa kasi syempre napirmahan na yung budget ng mga kongresista. Syempre, pag napirmahan na, sigurado na magkakalaman ang mga bulsa ng ating mga kongresista dahil syempre, liquidation by certification lang ang kailangan. So, hindi kailangan i-itemize yung kanilang gastos. Certification lang is pwede na para sa COA. So, yan po yung nakakalungkot na sitwasyon ng Pilipinas natin na kung sino yung bumubusisi
sa budget ng mga ahensya ng gobyerno, silang hindi pwedeng busisiin. Itong mga kongresista natin na ginagamit yung kanilang pagiging mambabatas, pero sila ang hindi sumusunod sa batas. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.